Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo muna ang lahat. Viva Poong Jesus Nazareno! Walang init po ang makakapigil po sa atin sa ating debosyon sa Poong Jesus Nazareno. Init ka lang. Deboto kami ng Poong Jesus Nazareno. Kaya nga po, di ba tayo mga Pinoy kahit mainit, kaya pa po nating uminom ng mainit na kape. Tama po ba? Baka iba dyan, kakakape lang. At wala rin po sana na kahit anong problema, kahit anong init sa buhay, ang makakapigil sa ating magkape. Pero ibang kape naman po ang sasabihin ni Father. May kahulugan po. Anong kape po to? K, kausapin. A, ang. P, Panginoon. E, everyday. Magkape po tayo. Kausapin ang Panginoon everyday. Kaya po ba natin gawin yon? Na kahit anong problema, kahit anong pinaghaharap po natin sa hamon ng buhay, kayang nating magkape. Kausapin ang Panginoon everyday. At paano po tayo makikipag-usap sa Diyos? Sa pamamagitan ng ating panalangin. At sa panalangin natin, nakikipag-usap tayo sa Diyos at ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. May mensahe po siya sa atin. Sa Ebanghelyong binasa po natin, sabi po ni Jesus mismo, may inilaan siyang lugar para sa atin. Naniniwala po ba tayo doon? May nakalaan na lugar ang Diyos para sa atin. Pero ang tanong, may lugar ba ang Diyos sa puso natin? Kasi po kung ang puso po natin ay puno ng ating mga sarili, mahirap pong magkaroon ng espasyo ang Diyos sa ating mga puso. Kaya sana po, sa pamamagitan ng ating panalangin, nabibigyan natin ng espasyo ang Diyos
sa ating mga puso. At kapag nilagyan po natin ng espasyo ang Diyos sa puso natin, ano pong matatanggap natin? Pag tinanggap po natin si Jesus, may 3 po tayong matatanggap. At ano po yun? Una, sabi ni Jesus, ako ang daan. Sa pamamagitan niya, nagkakaroon po tayo ng kaliwanagan sa ating mga kaisipan, nang sa gayon alam po natin kung saan tayo paroroon. Kasi pag wala po tayong direksyon, mahirap po, maliligaw tayo. Kaya nga just parang Waze or Google Map, kahit napupunta tayo sa ibang lugar, dadalhin pa rin niya tayo sa tamang landas. Pero ang tanong, sumusunod ba tayo sa daan ni Jesus? Sana po. Ikalawang punto, anong pinagkakalob sa atin ni Jesus? Sabi niya, siya ang katotohanan. Sa panahon po natin ngayon, na marami na pong sinungaling at manloloko, ang salita po ng Diyos na nanatiling totoo at nagkakatotoo. Amen? Ang salita po ng Diyos laging totoo at nagkakatotoo. Doon po tayo kay Jesus. Hindi po siya paasa. Binibigyan niya po tayo lagi ng katotohanan na pangahawakan po natin. Pamamadala tayo sa tamang landas. Katotohanan. At ikatlo, kapag meron po tayong daan at meron po tayong katotohanan, matatanggap po natin si Jesus na buhay. Ngayon po, ipinagdiriwang po pa rin po natin ang Pasko ng pagkabuhay. Si Jesus po, muling nabuhay. Ibig sabihin tayo rin po, hindi po matatapos ang buhay natin sa mundong ito. Pinagkakalooban po tayo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya nga po tawag po natin sa mga namatay, sumakabilang buhay. Si Jesus po, ang pinagkakaloob niya po sa atin ay buhay. Tanggapin po natin siya. At nang sa pagtanggap po natin sa Kanya, tunay tayong magkakaroon ng daan. Magkakaroon tayo ng katotohanan at magkakaroon tayo ng buhay. Handa po ba nating tanggapin si Jesus? At sa paanong paraan po natin tunay na matatanggap si Jesus? Walang iba po kundi sa banal na Eucharistia. Kaya po tayo natitipon ngayon. Gusto po nating tanggapin si Jesus. Gusto po ba nating tanggapin si Jesus? Tanggapin po natin si Jesus. At matatanggap natin ang daan, katotohanan, at buhay. Kaya man po, sabi ko nga po, kahit ano pong pagdaanin natin sa buhay, kahit ano pong init ang maramdaman po natin, nawa po ang mas maramdaman po natin ay ang init ng pagmamahal ng Poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! At wag po natin kakalimutang laging magkape. Kausapin ang Panginoon everyday. Amen.